Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nakita natin ng maaga yung anunsyo ng ating mga ulama sa bar na kanilang sinabi na hindi nakita ang buwan ngayon. So nakakahulugan tulad ng ating sinasabi, nakakahulugan lamang ito na sa Sabado ang ating Eidul Fitr. So ibig sabihin mga kapatid, tayo pa ay magtatahajjud mamaya, alhamdulillah, at tayo pa po ay mag-aayuno bukas. Tayo ay sumunod sa kung ano ang inanunsyo ng ating mga ulama, lalo na sa bar. Kasi sila yung nasa kinauukulan. At kung makakita man tayo ng mga ilan sa mga nagsasabing Muslim na sila ay magdiriwang ng Eid bukas, ay huwag tayong sumabay sa kanila. At sa atin ay sumusunod tayo sa ating mga ulama dahil kabilang yan sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. O kayo mga sumasampalataya, sundin ninyo ang Allah at sundin niyo ang kanyang sugo at yawa mga namumuno sa inyo. At sinasabi ng ating mga ulama, nakabilang sa mga namumuno sa atin, unang-una na rito, yung ating mga ulama na silang mas lubos na nakakaunawa at nakakaalam ng ating religion. Okay? So ito ay pagsunod sa utos ni Allah. Nasundin natin ang ating mga ulama na silang mga namumuno at nakatalaga in charge sa ganitong mga usapin. Mga kapatid, ay tuloy natin na ito ay karagdagang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na binigyan pa tayo ng isa pang gabi, isa pang araw na maisagawa ang dakilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino man ang nakakaalam sa atin kung ang mga ganitong pagkakataon ay darating pa sa atin sa susunod na taon. Wala mga kapatid sa Islam. Kaya papuri sa Allah dahil binigyan pa tayo ng panibagong pagkakataon. At meron pa tayong maluwag-luwag na oras para sa mga hindi pa nakapagbigay ng kanilang zakatul fitr ay magbigay na insyaAllah. At yung mga gusto bumili ng kanilang mga maisusunod sa Eid, meron pa silang oras. Yung mga nagsasabi na gusto magpahubit, insyaAllah, pwede pang magpahubit bukas. So maluwag pa yung oras, insyaAllah mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, gusto rin natin na samantalahin yung pagkakataon na ito upang pasalamatan yung mga kapatid natin na sumusuporta sa ating iftar program. So napakaganda ng ating naging programa dito sa Masjid An-Nur. Alhamdulillah, gumawa tayo ng Ramadan calendar na kung saan bawat araw ay mayroong in charge sa pagpapakain. At kung papansinin natin, ito ay naging mas magaan sa atin. Alhamdulillah. At jazakumullah khairan sa lahat ng mga kapatid na tumulong at nawa ay ipagkaloob sa inyo, sa atin ang Allah, ang gantimpala ng tulad ng gantimpala ng mga pinakain natin o pinaglingkuran natin ng mga nag-aayuno. Dahil alam naman natin na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magpakain sa Muslim na nag-aayuno ay magkakaroon siya ng parehong gantimpala na walang bawas. Yung gantimpala nung pinakain mo, na nag-aayuno, pinagsilbihan mo, ay pareho kayo. Doble yung rewards mo. Nag-ayuno ka, may gantimpala ka, at the same time doon sa gantimpala ng pinakain, pinagsilbihan, ay meron ka rin gantimpala doon. Lalo na sa ating mga masisipag ng mga volunteers na walang sawa sa paghahanda ng pagkain. Paghuhugas, pagluluto, pagsiserve. So ano mang sakripisyo, ano mang iniambag natin para sa pagpapa-iftar, nawa ay ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala
ang ating gantimpala na walang bawas. Ang yaman na ginugol, kung yan ay salapi na ginugol sa pagpapaiftar, sa pagsasadaka, yan ay maibibilang sa tinatawag na al-ibadatul maliyah na siyang ating ipinapaliwanag din. Pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, gamit ang ating yaman at yan ay walang lugi. Sapagkat anumang ginugol ng isang Muslim, alang-alang sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang magpapalit niyan. Siya ang mas lalong magbibigay ng mas malaking gantimpala sa sino mang gumugugol na kung anong meron siya alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa mga kapatiran, pinapaalala din natin yung mga kapatid natin na hindi natin nakita ngayong Ramadan dito sa masjid. Kung sino po sa atin dito ang meron siyang kalapit o kapitbahay na Muslim na hindi niya nakita rito sa masjid, kami po ay nakikiusap sa inyo na nawa ay mabisita po sila. Nawa ay mabisita sila at hikayatin pa rin sila na kahit sa Salatul Eid, sila ay makapunta. Baka sakaling sa araw na yun ay makapagmuni-muni sila. Makarinig sila ng paalala na maging dahilan, insyaAllah, na ikalapit mo rin ang kanilang puso sa pananampalatayang Islam. I-open pa rin natin sila. I-open natin sa kanila yung tsansa ng tauba. Na ang tauba o pagbabalik ko kay Allah subhanahu wa ta'ala ay laging nakabukas at hindi lamang yan sa buwan ng Ramadan. Hindi na nangangahulugan na hindi natin sila nakita sa masjid ay hindi na sila sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Baka ang dahilan pala ng hindi nila pagpunta dito sa masjid ay mabigat. Baka meron pala silang pinagdaraanan na kung saan doon na lamang sila sa kanilang mga tahanan at sasala ng tarawih. Doon na lamang pala sila nag-aayuno at doon na lamang pala sila nag-iftar. So inshallah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa sa araw ng Eid, yung mga kapatid na hindi natin nakikita dito ay makita natin at makasama natin sila. Sapagkat sila ay mga kapatid natin sa pananampalataya. Na kung saan mga kalipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hindi magiging tunay o ganap ang pananampalataya ng isa man sa inyo hanggat hindi niya naisin sa kanyang kapatid yung nais niya sa kanyang sarili. Kaya lagi natin pinapaalala na kung ang nais natin sa ating sarili ay kabutihan, ay dapat tagahangat din tayo para sa ating kapwa, para sa ating kapatid sa pananampalataya na siya ay malagay din sa kabutihan. Kung ayaw natin sa sarili natin na tayo ay nailalagay sa kapahamakan, sa pangalit, ay at least man lang gumawa rin tayo ng paraan para yung ating mga kapatid ay hindi tuluyang mahulog sa pangalit o sa kapahamakan. Lalo na matinding kapahamakan kapag sila ay nagpapabaya sa pagsasabuhay ng Islam, sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So nawa mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay paggabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating mga pagsusumigap sa buwan ng Ramadan na ito. Ang ating mga sala, ang ating mga dua, at ang ating lahat ng mga ginawang pagsamba. Allahumma amin. At idagdag ito ng Allah sa timbangan ng ating mga mabubuting gawa at maging dahilan ito ng ating pagpasok sa Jannah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung meron man akong mga nabanggit, pagkukulang, pagkakamali sa aking pagsasalita dito sa buwan ng Ramadan, kung meron man tayo nasaktan, mga kapatid, ako po ay humihingi rin ng poong amin sa inyo. Hindi po natin layunin ang malakit ng damdamin ng sino mang kapatiran, pagkos ang lagi lamang natin hinahangad ay mapaalalahanan ng ating mga kapatid. Dahil tunay na kayo ay mahal ko alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.